malalim ho ating mga pinag-uusapan. Dahil wala. Okay, bago tayo ulit yung mga iba ko pa huling tatawagin, yan dahil nyo ang loob nyo. Kasi hindi nyo alam kung sino yun impromptu ito. Anyway, naka-experience na ho ba kayo na ito hindi mo kasama para lang po ma-break yung monotony, Naka-experience na ho ba kayong sumakay ng jeep na ibinabaho yung trapal ng jeep? Alam nyo yung trapal? Yung pag umuulan mo ba, yun ang binababa. Minsan pag sakay kayo ng jeep, yung katabi nyo minsan naninigarilyo, alam nyo naman pagpapasok kayo, medyo mabango, tsaka maganda. Yun nasa kanan nyo, matindi rin. Kasi hindi lang nasa katabi nyo, naninigarilyo, yung isa pa nasa tabi, nakaganon. Yung ganon niya, meron pala siyang distinguished character na kung tawagin. Na sa madaling salita mo kung tawagin mo natin yung mga Pilipino ay puto. Yun. Ngayon sumakay naman mo tayo ng LRT. Yung LRT may mga barracks yan, di mo ba? Kasi may mga nakakasakay sa LRT. Ngayon yung nagkwento, itong kalokohan na to nakuha ko lang mo ito. Hindi ako marunong ng kalokohan. Nakuha ko rin mo ito. Ngayon, pag sakay mo ng LRT, meron yung sinasabi ng hold on to the barrel. Ang ganda kong tingnan, Ngayon yung nagkukwento mo sa akin, iniisip ko niya, kaya daw mo niyang abutin yung barrel sa itaas. Kaso nga nakalapat yung dalawa niyang paa sa sa lupa. So, hindi pala niya kayang abutin yun. Mabuti na lang daw meron daw barrels na inilalagay sa harapan. So, dun daw siya nakahawak. Ngayon nagkataon na meron daw siyang kasamang kaibigan. Yung kaibigan niya, 6-footer. So, abot na abot mo niya sa itaas na barrel. Kung titingnan namin yung height niya, yung nagkukwento nito, yun yung kanyang mukha ay abot na sa kilikili ng kasama niya. Nagkataon rin yung kanyang kaibigan na yun, meron din distinguished character na kung tawagin. Kung baga puto, sabi na Ngayon mga paraan kung paano natin sasabihin, katulad ninyo, may mga sakit kayo. Sa isang kaibigan paano niyo sasabihin na kayo ay may sakit? O paano niyo ito-confide sa inyong kaibigan na kayo ay may nararamdaman? Ganyan din mo yung ikukwento ko. Pag kayo yung kaibigan niyo ang may putok, paano kaya niyo sasabihin na siya ay may putok? Yung hindi mo ba makakasakit sa kanyang damdamin? At sasabihin niyo ba dire-diretso? O dadaanin niyo sa sa mga regalo? Halimbawa gusto niya lang imported, bumili mo kayo ng mahal. Ay kung gusto naman niya ng medyo local, it won't let her down. Kung wala kayong pera at wala kayong pambili, may mas mura tawa. Ngayon, sabi niya sa akin, paano mo sasabihin halimbawa sa kaibigan mo na may anghit siya? Sabi ko, I'd rather keep silent na lang kasi kawawa naman yung kaibigan ko, I don't want to offend. Sabi ko ganyan. Hindi, kung ikaw, anong gagawin mo? Sabi ko, siguro kung maganda naman ang itsura niya, tsaka disente, mukhang hindi niya siguro alam na siya ay may putok na kung tawagin. Pero kung siya ay nag-ilimahid at talagang madumi, siguro naman alam na alam niya na siya ay may anghit o kung yung distinguished character. Tapos sabi niya sa akin, paano nga ba sasabihin niyo kung may sakit ka na gano'n, din ang sakit mo? Kumbaga, cancer sa kilikili, kumbaga. Sabi ko, ewan ko, hindi ko rin alam. Paano ba dahan-dahan? Paano dahan-dahan? Sabi ko, paano nga ba kung dahan-dahan? Yung dahan-dahan daw, paano ganito? Friend, may anghit ka? Parang unti-unti nila pinamatay yung kaibigan niyo, kung paano naman daw, biglaan naman yung sasabihin na siya ay may puto. Halimbawa nga daw, nakasakay kayo sa LRT. Alam niyo naman ang LRT, gumaganyan-ganyan minsan. Ganun nga alam niyo naman sa LRT, medyo puwita, tagilira, tsaka harapan. Nagkataon kumbaga sa kotse, naprena yung LRT. Paano niyo daw sasabihin ng pabigla yung kanya? Yung pabigla na may sakit siya. Yung daw ba nakapalit kayong ganyan, biglang harap sa kanya, may anghit ka. Diba? Anyway, medyo corny, pero gusto ko lang mag-break yung monotony kasi medyo may mga umiiyak na ako gusto ko pa naman matapos yung program. Okay, let's
ko, ginawa kong instrumento dito sa